nila, ano ba yan? Hindi na ba uso yung the customer is always right? Hindi rin, ano? Hindi na, Attorney Lorna. Ang katapat niyan buyer beware. Oo. Kasi hindi customers is always right. Dapat you also use your discernment, no? Oo. Kasi kunyari, may nakita kang basag na, huwag mo nang bibilhin. Correct. Di ba? At saka Kasi- lalo na sa online, di mo alam kung gaano kalaki. Akala mo, bibilin mo ay malaking bisikleta, yung pala ganito lang kaliit. Oo nga. So, Oo. buyer beware. Caveat emptor. Okay. At sinabi rin ni Attorney Lorna kanina, bawal ang nagsasalita ng mongoloid, etc. Ganyan, masama yun, hindi pwede, no? Okay, Dr. Love, paano natin patutubuin ulit ang love sa pagitan ng dalawang magkaibigan naman? Salamat, Ate Kuring. Ano lang, nakita ko lang kay JR, yung hindi ko alam kung anong intention ni JR, pero wala akong makitang dahilan na logical. Pag bibili ka ng balot, maniwala ka sa akin kasi lumaki ako sa Pateros. Kaya alam ko yung mga balot na yan. Kung bibili ka ng balot, ang unang tinitingnan mo kung buo o basag. Hindi ka bibili ng balot tapos titingnan mo pag nasa bahay ka na. Normally, sinisilip mo na yun kung basag. Talagang pag ano? nabasag ang balot at lalo nasira yung parang filament niya, nahahanginan yung loob ng balot, pag lumamig yun, hindi mo na makakain yun. Ang sama ng lasa. No? So, ang nakikita natin dito, yung shortcomings, kakulangan ni Burnok. Sana naman kasi JR, maunawaan mo na siya na may special needs siya. Una, hindi siya, ano yung term ni JR kanina, mongoloid. Hindi siya mongoloid, ano? Yung mongoloid, hindi na natin ginagamit yung masyadong insulting yun para doon sa mga people with special needs. Dapat maunawaan natin siya. At bilang kaibigan, ikaw siguro ang dapat magprotekta at makaunawa sa kanya sa halip na samantalahin mo yung kahinaan niya. Dito makikita, kailangan ng mga taong katulad ni Burnok ang compassion ng mga taong nakapaligid sa kanila. Ngayon, alam mo na, yung kasaysayan ni Burnok, na marami siyang pinagdaanan na traumatic. Siguro ito yung panahon para ikaw mismo makaunawa sa kanya at maramdaman niya na kaibigan kanya at masasandalan ka. Ate Craig. Ayan, oo nga. Kasi ngayon, nalaman na ni JR yung gaano kalalim din yung pinagdaanan ni Burnok, ano? Okay, so ano naman ang kailangan, Dr. Camille, na gawin ni Burnok ngayon after your initial assessment? Okay, alam niyo, siguro further, ma-enhance yung mga social skills niya. Kasi kumisan tayo, nalilimit tayo kung ano yung mga social skills. Kaya kumisan hindi siya makakapag-reason out pag mayroong nagko-complain. Dahil ang alam niya, ito lang. So, malaking factor dito, totally anti. Kailangan tulungan mo siya pagdating sa suporta kung paano mo matutulungan na matuto siya na magrason, matuto siya na yung mga ganong klaseng skills. At saka natutuwa ko kasi ate ko rin nung sinabi ko nung tinanong ko si Burnok, sabi niya, 5 years from now, anong mangyayari sa'yo? Kasi 42 years old yung kapatid niya. Sabi niya, dadagdagan ko na yung tinda ko, kasama na yung mga prutas na siya ang nagtanim ng mga prutas na yon, yung kaimito at saka yung Indian mango. Sabi nga niya, sayang sana nagdala ako dito dahil nabenta ko sana yun. Yun ang sinasabi niya. So talagang believe kayo, may mga skills siya na kakayanin, yung talagang gusto niya kasi talaga one thing, makatulong at kumita. So yung factor na yun, siguro hihigitan ka, JR, dahil kasi kung makita mo lang kung ano yung motivation na meron si Burnok para mabuhay at tumulong, malaking factor yon na ikaw ang makukonsider kung disabled pagdating dito. Ayun, mahirap na yon.